Ayan, basahin po natin 'to. Ayon po dito, itong caption basahin po natin. Senator Hontiveros pumalag sa mga nagbanta umano sa kanya na susunod na siya kay Mima Alicia. Pumalag si Senator Risa Hontiveros sa mga umano'y pagbabanta na kanyang natatanggap sa social media. Sa isang post, binatikos ni Hontiveros ang ilang mga mensahe na kanyang natanggap matapos niyang dalawin ang mga labi ng vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala bilang si Mima Alicia. Ayon sa kanya, ay may ilan siyang natanggap na mensahe na sinabing susunod na siya sa nasabing vlogger na kilala, kritiko ni Vice President Sara Duterte. Sa halip na makiramay, may mga nagdiriwang sa gitna ng kamatayan at nag-uudyok pa ng karahasan. Ngayon naman, marami rin ang tahasang nagbanta na ako daw ang susunod. Naku po. Oo. Ani Risa Hontiveros. Sa ngayon ay wala pang pinangalanan si Hontiveros kung sino mga nasabing nagbanta sa kanya. Ang balita ko ngayon ito. Ang balita ko ngayon, yung nagbanta, mukhang kakasuhan daw. Paano na yan? Pag identified yung nagbanta, kakasuhan ka. Alam ko po, hindi po dapat maging balat sibuyas ang mga politiko. Okay? Pag sinabing magnanakaw ka, etc., nilatagan kang ebidensya, hindi ka dapat maging balat sibuyas. Tama, di ba? Pero, sa usaping banta sa buhay, ibang usapan po yan. Dapat siniseryoso po yan. Kasi tandaan po natin, Vice President ka man, Presidente ka man ng Pilipinas, Senador ka man, hindi ka dapat pagbantaan. Diba? Yun ngayon ang problema. Nagbanta, na-impluensyahan ni Sara Duterte. Na-impluensyahan po mga pre. Buhay itong pinag-uusapan dito. Diba? Buhay po. Sa kakapanood nyo ng video ni Sara Duterte, nagaya nyo, na-adapt nyo yung katangahan ni Sara, ayan, nagbanta kayo. Malas nyo lang, kung sino man yung identified po ni Senator Risa Hontiveros na nagbanta sa kanya, kakasuhan. Yan na nga ba yung sinasabi ko, Sara Duterte? Sa mga pagbabanta mo, maraming nai-influensyan tanga katulad mo. Pasensya na po, hindi po kita minumura, Sara Duterte. Ang salitang tanga, nakikita sa pagkatao mo. Hindi mura yan. Kasi ako, never kong minura yung mga nandyan sa mga kapangyarihan. Hindi ko po minumura yan. Bagkus na lang kung sobra na talaga yung katangahan mo, mumurahin na talaga kita. Diba? Pero, tao ka pa rin, kahit pa paano. Kaya nga lang, may sungay ka. Kaya hindi kita mumurahin, pero paulit-ulit kung sasabihin sa'yo, bobo ka. Diba? At wala kang pagmamahal sa mga Pilipino, kasi kung mahal mo ang mga Pilipino, mahal mo ang bansang Pilipinas, dapat ikaw ay hindi nagpapakalat ng mga masasamang salita. Kasi maa-adapt yan ng mga kabataan. Diba? Maa-adapt. Yun yung pangit. Nako, yun yung pangit dyan, Sara Duterte. Hindi ka talaga nag-iisip. Sabi mo, mahal mo yung Pilipinas. Mahal mo ang mga Pilipino. Pero, ang tanong ngayon, nasaan ang totoong pagmamahal mo sa bansa at mga Pilipino? Yung pinupok sa ulo. Nakapwa natin Pilipino sa West Philippine Sea. Anong mensahe mo sa kanila? Ay, wala akong marinig eh. Wala akong maramdaman. Diba? Mahal mo ba talagang Pilipinas? O ang resources ng Pilipinas yung mahal mo? Ako'y nagtatanong lang naman po. Diba? Nagtatanong lang naman ako. Hindi. Diba? Kasi normal naman po siguro magtanong. Ngayon, dito tayo sa pagbabanta kay Senator Risa Hontiveros po. Ngayon, sino? Sino kaya yun? Kinakabahan ka na. Alam nyo,
akala nyo siguro, no? Eto sabihin ko lang sa inyo. Akala nyo siguro na sa mga live, sa mga video sa TikTok, Facebook, YouTube, nag-comment kayo ng pagbabanta dyan. Alam nyo ba na ang gobyerno nakamonitor sa inyo? Ay, hindi nyo alam yun? Nagbanta ka. NBI nakamonitor sa inyo. Hindi nyo alam yun, ano? Pinagbantaan mo si Senator Risa Hontiveros, ang NBI nandiyan nakamonitor. Lalo na pag live, nagsasalita si Senator Risa Hontiveros, may mga nagbabanta. Oh. Yung NBI nandiyan, nakamonitor yan. Kaya nga NBI eh. Oh. Minomonitor sino yung mga taong ito. Eh ngayon, pinatulan kayo ni Senator Risa Hontiveros, lalong umingay yung issue. Eh di, lagapak na. Wala bang DDS dito na magbabanta? Sa live ko, magbanta nga kayo. Sige nga. Sige nga, magbanta kayo. Sige na. Ayaw niyo magbanta, ha? Bobo lang talaga kayo. Hindi niyo alam yung mga nangyayari. Or posibleng mangyari in the future kapag kayo nag-comment ng ganyan. Diba? Baka sa bandang huli, magmakaawa kayo, Madam, patawarin niyo na po ako, bugso lang ko ng damdamin ko. O, ganyan. Ano po kasi, nabigla lang po ako. Utot mo, kulay brown, Nabigla lang po ako, Madam. Hindi ko po talaga sinasadya. Hindi ko po talaga sinasadya. Sorry na po. Malamang yan yung mangyayari. Di ba? So, anyway mga pre, ito po, no, gusto ko lang pong isunod, no? Isunod po ang balitang ito, no? Pakinggan po natin ito. Ang sasabihin po ni Bam Aquino dito. Just one question. Sa inyo pong professional assessment, anong porsyento, what percentage is the probability na meron ngang nakausap na tao ang Vice Presidente para gawin yung mga pagpatay? Sa inyo pong assessment, hindi nyo pa po masasabi, may kailangan pa kayong ilang buwan, pero sa inyong assessment po ba, anong porsyento po na meron talagang nakausap ang Vice President? Base po mismo sa pahayag ng Vice Presidente, nakasisiguro po na merong kinausap. Anong percentage po? 70%? 100% po, sapagkat siya na mismo ang nagsabi ng kanyang plano na siya'y may kinausap ng papatay at pumayag yung papatay sa kanilang pag-uusap. Okay, maraming salamat, Mr. President. 100% mga pre! Ano si Matibag eh, kumbaga, kampante po siya sa kanyang statement po. Diba? Kampante po siya. Hindi po siya, alam mo yun, yung nauutal-utal. Alam mo naman po yung NBI, diba? Imbestigahan po nila talaga ng maayos yan. Pag confirmed na po, tsaka nila sasabing 100%, no? Yung pagbabanta ni Sara Duterte ay legit. Kaya nga, pansin nyo yung defense team ni Sara Duterte, hindi nila masabi na hindi si Sara Duterte yung nasa video, hindi totoo yung nasa video, AI yung nasa video. Hindi po nila masabi na not guilty po si Sara Duterte sa pagbabanta sa Pangulo, First Lady at kay former House Speaker Martin Romualdez. Sinasabi nila yon. Sinabi ba nila yon? Wala, di ba? Kasi alam nila, sa sarili nila na ang video ay totoo. Kaya, ayan ang problema ngayon. Patay tayo dyan. Nagkaletse-letse na. Di ba? So, ang video po, hindi po nagsisinungaling. Maaaring ang picture pwede magsinungaling, pero ang video po, hindi magsisinungaling. Alam po natin ang video kung AI ba ito o hindi. Di ba? Ay, shoutout po sa lahat na nandito, mga silent viewers natin dyan. Magandang araw po sa lahat. So, ako naniniwala po, no? Naniniwala po ako na sulit po ang ebidensya na mga pagbabanta ni Sara Duterte, baste, sulit po yan. So, ewan ko lang. Mga DDS, may, kumbaga,
Proud na proud pa sila kay Sara Duterte. At sinasabi nila, Sara for 2028 daw. May ganun? Oh, mukhang hindi na makakatakbo yan sa 2028. Oh. 'Di ba? Dalawa lang naman yan ma-acquit si Sara Duterte o magiging guilty. Oh, pero sa ebidensya nga, kung pagbabasihan po natin yung ebidensya, wala na. 'Di ba? Tsapwera na si Sara. Damage na. 'Di ba? Oh, ito pa po ang isang video, no? Oh, atin po itong panoorin. Para sa akin, nagmula yung salitang Romanov kay Mayor Baste Duterte during a rally yung sa Maisog in Davao. Na pinag-initan ka ngayon ni Senator Rapi Tulfo. Eh, sis, totoo naman na sinabi ni Basti iyon. Di ba? So, ang tanong ko ngayon kay Mr. Witness, matatanong po ba kung ano yung sinabi ni Mayor Baste Duterte patungkol dun sa Romanov that night? Yes, Your Honor, I will try if Can you I tell us? remember it right. Ang sabi niya, Mr. President, sabi niya, remember what happened to the Romanovs. If I'm not mistaken, sir, parang ang Romanovs. Pero may video po akong nareaksyonan dati na si Digong po pala yung nagplano na, alam ko napanood yun na yun in-upload ko yun nag-viral yun na si Digong po yung nagsabi about Romanov. Di ba? May pagbabanta po may plano po si Digong. Na, sabi nga ni Digong doon, ako kaya yung vice president, si BBM mag-president, tas patayin ko si BBM. Di ba may video ganun? Press 1 sa mga nakakita nun. Press 1 po. Press 1. Sa mga walang pangalan, mag-press 1 para maraming burahin yung nagbubura dyan. Para bigyan natin ng trabaho. Yung mga walang kulay yung pangalan, mag-press 1 kayo kasi mamaya ayusin naman natin yan after live Oh. Press 1, yung mga walang kulay yung pangalan para maraming burahin yung yung basurang nagbubura. Si Digong po yung may plano na papatayin ang Pangulo. Di ba? Papatayin yung Pangulo para si Digong maging presidente. Pero sabi ni Digong, si Sara na lang patakbuhin niya muna. Di ba? So, may plano talaga. Di ba? So, tuloy po natin to. sinasabi niya, kasi mayroong... No, I think when you go to bed tonight, continue. Yes, sir. Okay, shoutout po shoutout kay Lenny Vase. Shoutout po sa'yo. Yan, sabi ko yan. Okay. When you go to bed tonight, think about the Romanovs. Yung po yata yung pagkasabi. Parang sinasabi niya na baka mangyari sa pamilya niyo yon gaya ng nangyari sa inyo noong 1996. Kung tama yung memory ko, sir. Parang ganun po ang sinasabi ni Mayor Baste. Kaya nga, Mr. Presiding Officer, nagtataka ako na binanggit yan ni Princess Maui doon sa press conference, sa online press conference ni VP Sara, yung Romanov na banta for Sara Duterte when in fact, it was Baste Duterte ang nabitaw ng salita na yon warning sa first family. So, which is which, Mr. Witness? Ganun po sila mga preno. Ginagawa nila ipapasa doon. Halimbawa, pinagbantaan nila yung Pangulo. Ang gagawin nila, ipapasa nila yung, kumbaga parang sila na yung pinagbantaan. Ay, hindi pinagbantaan kami nila, pamilya namin ganyan. Pero sila nagbanta. Epekto na po yan ng pagiging tanga at boboy. Para sa'yo, saan ba talaga Oy, Enteng TV, shoutout po sa'yo yung Romanov nag-umpisa at sino ba talaga ang dapat mag-ingat doon sa banta na Romanov? Yeah, insofar as our investigation is concerned, since nag-start yan doon kay Mayor Baste, at wala ho kaming ma-validate na ibang Romanov operations na nangyari, I think nag-start yan sa kanila, sir, sa kapatid ng Vice President. Kasi may mga video po na kumakalat no? Pero sa side naman po ng Pangulo,
Wala po, hindi po marunong magbantay yung mga Marcos. Wala. Decente yung pamilya yan. Mahal nila yung mga Pilipino. Except lang kay Amy Marcos, ha. Oh, except lang po sa kanya kasi walang kwenta yan. Bastos yung babaeng yan. Pero yung mga Marcos po talaga, mababait po yan. Tandaan nyo, ha. Eto, mahal na mahal po nila ang mga Pilipino. Kahit si Marcos Sr. po, natatandaan nyo, sabi nung isang general nun, bombahin na po natin sila. Bubombahin daw. Ito panahon ni Marcos Sr. Anong sabi ni Marcos Sr.? No. Diba? Hindi niya pinabomba. Kasi bakit? Pilipino pa rin yun eh. Pilipino pa rin yun. Pero si Digong sa Marawi, ay binomba talaga. Diba? May sundalong namatay dahil sa pagbomba doon sa lugar na yun. Diba? Hindi inisip ni Digong. Sacrifice. Diba? Sinicrifice. Pangit naman ng ganun. Pero si Marcos Sr., ikumpara nyo. Gawan nyo po ito ng video sa inyo. Ito bigyan ko kayo idea. Gawan nyo ng video sa inyong TikTok o Facebook. Ikumpara nyo si Digong, yung pinabomba ni Digong na may namatay na sundalo. Kumpara doon kay Marcos Sr. na sabi nung general, bubombahin na natin. Pero sabi ni Marcos Sr., wag. Pagdikitin nyo yung dalawang video kung sino talaga yung may pusong Pilipino doon. Diba? O binibigyan ko kayo ng idea. Alam ko may mga nagre-reels dyan, ha. May mga nagre-reels. O hanapin nyo yung video na yun. Pagdikitin nyo. Kung para malaman ng taong bayan kung sino talaga yung may pusong Pilipino. Diba? Kung sino yung concern sa mga Pilipino. O. Kasi pinapasama nyo sa mga Marcos. Ay, pakita natin ebidensya. O. Ebidensya lang naman kailangan dyan. Ay naku po. Anyway, kayo, ano po yung inyong komento, reaksyon sa video ito? Ayan, paki-comment naman para malaman po natin kung ano yung inyong mga salubin dyan. Marlene Castro, shoutout po ha. Kay Marivic Brazos, shoutout po. Matagal na natin viewers to si Marivic Brazos mga pre. Solid po ito, solid. Kay Ellen Yap, ayan. Kay Punggok TV, shoutout. Lalong-lalo na po si Ma'am Josephine Barrios, solid din po ito mga pre. Oo. Diba? Siyempre sa lahat po nandito, alam ko may mga silent viewers dyan. Shoutout po sa inyo ha. Apo Lakay, ginawa martial law kasi Chinese invasions. Gustong ariin ang Pilipinas. Ako, pabor po ako sa martial law sa panahon po ni Apo Lakay kasi ang tatamaan lang naman ng martial law yung mga pasaway po talaga. Diba? Pasaway. So, kayo po, ano po yung inyong opinion, reaksyon? Comment down below para naman mabasa po natin yung inyong kanya-kanyang reaksyon at opinion.